mga to. Kasi yan, kain na sila. Kasi mamaya ay ihiwalay ko yung lalaki at babae dyan. Isa-isahin ko sila by color. Tapos papaanakin natin. Yan. Ay, danyos nga pala yan. Mangingitlog muna. Paitlogin natin para dumami pa sila. Ayan. A few inches later. Well, ayan, nakakain na. Okay na siguro yun. The best way kasi na pagbibreed nito ay mga alas 4 na ng hapon ay pinagsasama na sila. Yan. Para mag-umpisa yung ligawan session habang may liwaliwanag pa. Tapos niyan, syempre sa pagdilim ay magaganap na. Tapos bukas ng umaga pwede na uling ibalik sila rito. Ayan. Kumbaga gagamitin lang itong gagawin natin ay para sa breeding lang. Ayan. Tapos ito may nakita ko rito na ayun. Ayan o, laki ng tiyan niya. Ayan. O yan ang uunahin natin na i-breed. Mga green. Ngayong gabi may mga green ang ilalagay natin. Okay. Ngayon, lagyan na natin ng tubig to. Siyempre, kukuha tayo ng tubig, manggagaling dito. Para meron ng beneficial bacteria. Hindi na sila, huwag tayong kukuha sa may tap water, agad-agad. O pure tap water kasi maninibago sila, baka mamatay pa nga sila habang nagbe-breed. Ayan, okay na yan. Okay na yan. Then lalagay ko na itong aking ginawang takip. Yung pinakatakip nito ng mineral water. Yan, binutas-butasan ko lang yan para dyan dadaan ng itlog, dyan babagsak. Sapat lang. Yan, yan, ganyan lang. Ganyan na. Ngayon ay kukunin na natin ang isda. Yan na. Iwalayin na natin sila. Okay. Medyo mahirapan akong hulihin to guys. Dahil isang kamay lang ang gamit ko. Hulihin na natin. Ayan. Hulihin ko na muna guys. Ha? Pause ko na muna. A few moments later. Okay na guys. Eto na. Nakuha ko ng lahat ng mga green. Kinuha ko ng lahat. Ayan. Then sama-sama ko na sila rito. Ngayon, labo-labo na sila dyan. Ayan. Dyan lang sila. Ngayon, syempre, pag nag-mate yan, mamayang gabi, pag dilim, ay babagsak yun. Sa tuwing magdidikit sila, lalabas yung egg nung babae at lalaglag dun sa may mga butas. Tapos hindi na sila, itong mga danyos natin, hindi makakapasok na rin sa loob. Kasi pwede nilang kainin yun eh. Kaya yan. Ganyan lang sila. Tapos bukas na umaga, ibabalik na natin itong mga to dito sa tank nila. Tapos bukas naman ng gabi, ang isusunod ko ay itong mga pink. Kasi yun, ang laki ng pink. Ayan, susunod ko yan. Tapos sa susunod na araw naman, yung kulay blue. Ayan, magsasama-samahin na natin sila. Okay.
ngayon, iwan na natin to. Till tomorrow. Early the next morning. At ito na guys, umaga na. Check natin. Ayun sila oh. Maingay. Ayan. Nagkumpulan pa rin sila. Ngayon, dahil maliwanag na, hindi na yan mag-breed. Tanggalin na natin. Balik na natin sila doon sa lalagyan nila. Yan sila lahat. Meron pa naiwang itlog. Yan, ganyan lang guys. Tapos ito lalagay ko naman dito. Yan, para yan sa mamaya namang hapon. Yan lang yan. Mamaya namang hapon ilalagay natin yung pink. Okay. Nga pala, bakit kinakailang ihiwalay ko pa rito yung mga ibibreed? Hindi ba sila pwedeng dyan na mag-breed? Pwede naman sila. Actually, may mga nangyayaring breeding dyan. Nagbi-breed sila dyan. Ang problema lang dyan, kapag inilaglag nila yung mga itlog nila, pwedeng kainin ng mga danyos yung mga itlog. So, sobrang liit kasi. Kakainin nila yon. Kaya kung mapapansin nyo sa ibang tank nyo, kung marami kayong ganyan, ay walang nabubuo kasi nga kinakain. Kaya ito yung pinaka the best way, ihiwalay yung mga nagbi-breed. Okay, Many hours later. guys, ito na yung second day natin. Medyo ginabi na ako. Ayan. Ngayon ay nilagyan ko nga pala kanina ng oxygen to. Ngayon ay kukunin natin yung mga pink danyos. Nalagay natin dito. Okay, dating gawi. Wait lang. Pause muna natin. At kukunin ko siya. A few inches later. Well, ito na guys. At nakapili na tayo. 2, 4, 5 o 5. Sinamahan ko ng kulay blue. Yan. Kasi magandang kombinasyon yan. Just in case lang kung sino yung madadali niya ay yung pinaka pink ay magkakaroon ng stripe sa gilid niya ng kulay blue. Yan. Kaya magandang kombinasyon yan. Yan. Hopefully maraming maging itlog yan. Okay. 3 days later. At ito na guys, yung 3 days na ginawa natin. Ayan. So ngayon ay wala pa tayong masyadong nakikitang mga isda. Wala pa. Pero meron po yan na nandiyan dyan. Yung po nakita nyo mga nasa gitna na yan, yan ay may mga kasama na pong itlog dyan. Okay, ngayon gagawin natin ay ito, lalagyan po natin ng methylene blue. 2 patak lang. 1, 2. Yan, 2 patak lang ng methylene blue plus lagyan natin ng oxygen.
methylene blue na yan ay ang magpaprotekta sa mga itlog na nandiyan dyan para hindi siya mabulok o mabugok. Yan. Kasayaan lang natin yan dyan. One week later. Update. Ito na guys yung ginawa natin last week. Ayan, tignan na natin kung ano ang naging progress. Ano na resulta. Tayo sa may maliwanag. Ayun, nakita nyo guys. Ayan o, ang daming nakalutang na maliliit. Ayan o. Tingnan, ang dami. Halo-halo na yan. Nandyan ang blue, green at pink. Ayan, green o. Green. Tingin nga tayo kung lumabas na yung ibang kulay. Sabagay yung iba dyan hindi pa masyadong lalabas kasi masyado pang maliit. Ayan, pero yan, kitang-kita nyo, ang dami nung naging anak. Kaya pag ito naglakihan at isinama natin dun sa tank ng mga magulang nila, ay ang gandang tignan dahil marami na sila. Ayan. Kaya ganyan lang po ang pagbibreed ng danyos. Sana po may natutunan kayo sa maikling ginawa natin na pagbibreed.